Kagaya ito isa din ho ito, si Grijaldo, mga kababayan, na ang alam ko nakakulong pa din to hanggang ngayon eh. Oh. Ito yung si Colonel Grijaldo, mga bossing. Nakasalang ulit sa Congress, no? Biruin nyo ho, mga kababayan. Yung sinumpaan niya, yung pinirmahan niya, na sinabi niya doon sa Senado na meron dalawa na kongresista na pumilit sa kanya na sabihin na, ano tawag doon? Pumilit sa kanya na sabihin na kumbaga parang ilaglag si Duterte, etc. Ganon. No, nawala hong katotohanan, mga bossing. So ngayon, pinirmahan niya, at pinanumpaan niya na yun. Binabasa lang po ni Congressman J.J. Suarez. Ito yung sinabi mo sa Kongreso, nakapanumpa ka dito, nakapirma ka dito. Aba, ayaw sumagot sa Kongreso. Invoke niya daw yung self-incrimination niya. Oh, yan, napinilit siya ng Quadcom. Di ba? Nasagot niya, invoke ko po yung self-incrimination ko, blah, blah, blah. Hanggang matapos ganun yung sinabi, mga kababayan. Samantalang wala namang katanungan sa kanya. Binabasa lang sa kanya, no? Yung mga sinabi niya doon sa Senate. O, pakinggan nyo ho, mga boss. Maluha-luha. Hindi ba luha-luha? Talagang umiyak na si Grijaldo. Oh. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Sino kaya yung kayo ho, dyan sa comment section. Sino sa tingin ninyo yung sinasabing kakampi ni Grijaldo? Mga kababayan. Bato de la Rosa? Sabi ni Liv Morgan, Paduano is mad. Sino sa tingin ninyo yung sinasabi ni Congressman Barbers? Matapang ka lang doon sa Senado? Kasi sa Congress, nakaganon yan. Hirap na hirap. Talagang umiyak din po yan, mga kababayan. Kitang-kita ng dalawang mata ko, umiyak yan. Oh. Dito ka magpakita ng tapang mo. Ayan. Hindi yung nandun ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, isang kaduwagan din mga bossing, yung ginawa niya. Sasalita siya doon, sasabihin niya, pinilit siya ng Quadcom, tapos nung pinatawag na, wala na kung ano-ano ng dahilan. Yung kanyang mga pinagsasabi, hindi mapanindigan yung kanyang sinasabi. Di ba? Hindi matayuan ng may bayag yung kanyang sinasabi. Oh. Kaya ako, nagtataka ako doon sa mga DDS eh. Ganito, ito yung mga sinusuportahan nila mga tao. Napakasimple lang simple i-analyze nitong mga pangyayari na to. Yun pala hindi, DDS kami. Bakit? Kasi matagal na kaming nakasuporta kay Duterte. Yun lang ang dahilan, no? Kahit alam na nila na madami ng kalokohan, madami ng ayaw ipaliwanag. Wala Duterte na kami, dati pa Hindi na mababago yun Kahit anong mangyari, Duterte pa din. Yung mga gano'n, Gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Ako analyze ko lang dito. Meron talagang nag-utos dito or siguro talagang dahil nga solid siya, no? Doon sa mga pinagtatakpan niya, kaya niya ginawa 'yon. Mga kababayan. Dahil solid siya doon sa kanyang mga pinagtatakpan, naku. Subukan ko nga nasiraan ng Quadcom para mabawasan yung tiwala ng mamamayang Pilipino dito. Malabo yun Imposible na mangyari yun, mga kababayan. Dahil po ang Quadcom, kung nakikita nyo, may landas naman po at talagang yung mga pagtatanong nila umuukol po
doon sa mga sitwasyon at alam din po ng mga tinatanong nila kung ano. Kung nag-iimbento lang yung mga yan at namumuliti ka, mahahalata naman po natin yung mga sinasagot ng mga resource person nila. Wala pong ganun nangyari. At maipapaliwanag. Pero, talagang tumutugma ho yung pag-iimbestiga nila doon sa mga nangyayari at sinasagot naman po ng mga resource person. Kaya lang ho, kapag kayong ipit na, kagaya ng OBP, sumasakit na ho yung mga dibdib niyan. No, hindi na po makahinga yung mga yan. Kagaya ni Grijaldo, sinabi niya, pinilit siya. Ngayon, eto, harapan na. Hindi na ho makapagsalita. Di ba? Hindi na ho makapagsalita. Tameme na. I-invoke na lang daw yung kanyang self-incrimination bla bla bla. Di ba? Diyos ko, kayong mga DDS talaga. Huwag na lang gamitin ng utak. Ano? Huwag na lang gamitin ng utak. Basta ang importante, nakasuporta tayo sa mga Duterte. Etong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso. Correct. Na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong pastusin ito. Wala. Nung nandoon na ho, yung paiyak-iyak. No? Nung tinatanong na, wala na, hindi na makapagsalita. Tahimik na ho. Merong isang katanungan na kumbaga, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nag-i-invoke ng self-incrimination? Bakit mo sinabing pinilit ka? Aba, kala ko magpapari na ito No? Halos 3 minuto, 2 minuto, pinapaliwanag kasi po nagsimba kami, ganito, ganyan, sabi nung pare, etc. etc. Ako naman, nanonood akong ganun. Ano na kaya sasabihin ito? Saan kaya pupunta ito? Pa-victim card na din kaya? O hinugot na din ang card? Ginamit na din si Lord? Pero ang ending ho, yung sagot niyang yon hindi naman tumugma doon sa itinatanong sa kanya. Which is alam na ho natin na yung mga ganyang estilo ho, mga boss, estilo lang po ng mga DDS yan. Ano po? Estilo lang po ng mga matatapang, nagtatapang-tapangan kapag wala sila sa harap nung binibira nila. Pero kapag yung nasa harap na ho, mga kababayan, wala na, tahimik na, tameme na. Tingnan mo si Dado. Tingnan niyo si Dado, mga bossing. Kumusta na kaya si Dado? Sabi niya, harapin ko yan. Pero ayun, hindi makauwi ng bahay. Shout out na lang doon sa kanyang misis, di ba? Panghanggang vlog, panghanggang kapag kayong may mga kasamang mga kakampi, hanggang doon lang ho. Pero kapag kayong harapan na, hindi na ho dumadating sa duelo. No? Kapag kayong harapan na, nakakalimutan ng gusto nilang sampalin si General Torre. Sama-sama talaga sila, ano? Iisa ho talaga sila. Yung tapang mo, nawawala Oo. Tawagin mo yung kakampi mo. Naku! Hindi, ayaw pumunta nun. Birthday nun. Birthday nung kakampi ni Grijaldo, mga kababayan. At ang birthday wish ay sana manalo sa susunod na eleksyon. Okay? Mga boss, chipa mo, sir. Anong oras na? Alas 12:19 na dito. Alas 4 ng madaling araw yung flight ko namin. No? Magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.